Grabe to! VP Sara, di nakapagpigil, winasak ang traidor. Oy, traidor ulit mga tol. Matapos kinasuhan sa SC o Supreme Court, mga dilawan bistado, sabing ganon. Dito kay Pinoy News TV mga kapatid, ang source ng ating panonooring balita. Dito muna tayo ulit sa politika mga kapatid dito sa ating bansa bago tayo tumawid ulit sa usaping China. Alright, so huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Kasuhan sa Supreme Court. Puhunan sa impeachment. Kutsero, nako, hindi maganda. So parang gustong nangyayari na ito, mga kutsero. Gustong ipa-impeach si VP Sara, parang ganon. Puhunan sa Supreme Court. Tingnan natin. Kutsero, nako, hindi maganda itong nangyayari na ito, mga kutsero, na ginagawa ng mga dilawang pink CPP. Sahin natin yung balita. Di ako may sabi nun Supreme Court asked to rule on constitutionality of OVP confidential funds transfer. Ito yung grupo nila Barry Gutierrez at iba pang mga... Total na pag-uusapan naman yung confidential fund eh. Kung ikaw ang tatanungin mga tol, okay ba yung confidential fund sa Office of the Vice President and Secretary of Department of Education? Kung ikaw ang tatanungin, gusto mo bang ibalik o gusto mong mawala talaga, no? Pwede ka mag-comment sa ibaba. No bias mga kapatid. Walang political bias, no? Dahil tayo puro mga maka-Pilipinas naman, maka-Pilipino tayo. So kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin mo? Comment ka sa baba. Sige, tuloy na natin to. Mga dilawang pink CPP. Iba dyan mga mga abogado. Yan. Kasama pa nga dyan si yung tinanggal sa yung tinanggal na taga DOF, Department of Finance. Kasama siya dyan, dalong sa picture. Okay, game. Ito sabi. Lawyers and concerned citizens on Tuesday filed before the Supreme Court a motion for certiorari questioning the legality of transferring the contingency expense fund to the Office of the Vice President. A motion for certiorari daw. Kasi kapag kaya importante malaman yung dalawang which rule applies. Kasi kapag yung 65, if I'm not mistaken, I think it is 65. Tungkol yan sa grave abuse of discretion. So, may pang-aabuso ng discretion daw na naganap. Kung yun ang i-final nila. So, hindi nakasulat sa article ko anong rule lang ginamit, pero yun yung may motion for a petition for certiorari. Okay. So, itong sabi, petitioners assailed the transfer of 125 million pesos from the Office of the President Contingency Fund to the OVP's confidential fund in 2022, which the Commission on Audit said was spent only for 11 days. Wala pang 2 weeks. Ipupush talaga nila yung 11 days, pero totoo 19 days yan. Well, regardless 11 days or 19 days, still mabilis pa rin yun mga tol. 100 plus million, grabe yun, napakalaki nun. Pero saan nga ba ginamit, no? Yan ang pa rin ang tanong natin. So tuloy natin. Ipupush talaga nila yung 11 days, pero totoo 19 days yan. Well, regardless. Anyway, ito sabi, petitioners include 1987 Constitution framer Christian Monsod. The return of the comeback. Barry Gutierrez, yung abogado ni Lenny. RP Santiago, former Comelec Commissioner Gus Lagman, and former Finance Undersecretary Shelo Magno. Yan. Si Shelo Magno, siya yung unceremoniously tinanggal sa Department of Finance. Kasi, imagine, nag-work ka for the government, tapos ikaw rin mismo yung unang-unang bumabati ko sa gobyerno. So weird. Anyway, ayun na nga. The petitioners argue that the transfer of funds from the national budget to the OVP can only be executed by the Legislative Department, neither by the OP nor the OVP. Sinasabi nila, mga kutsero, hindi naman kasi dumaan yan sa GAA. Kasi di ba kailangan nga daw bago makapaglabas ng pondo, yung line item or yung mga items na ginagastusan, manggagaling doon sa General Appropriations Act. Hindi ka pwedeng lumampas doon sa hindi ka pwedeng lumayo sa General Appropriations Act. At kapag ginawa mo yun, mga kutsero, that is illegal. Illegal na po yun. Yan po ay paglabag na sa batas. That is the General Appropriations Act. Ang argumento nila, sinasabi nila, that is purely a legislative act.
hindi pwedeng mag-transfer from the contingent fund ng Pangulo hindi siya pwedeng mag-transfer ng contingent fund papunta sa pondo ng ibang ahensya. Sabi nila, that purely legislative act cannot be dedicated to the executive department. Ang pwede lang gawin ng executive department ay sundan ang instruction ng batas. In the COA's 2022 report, the said fund cannot be found in the GAA. Wala ro kasi sa budget ng 2022. Okay, so paano magkakaroon ng confidential fund si VP Sara? Walang ganyan si Leni Robredo. Hindi ang argumento nila. Hindi naman namin ni-request yan nung Vice President si Leni Robredo. Di ba kasi in 2022 nga, hati yan eh. First 6 months, January to June, si Leni. July to December, si VP Sara. So, yun yung nagaganap dyan. Wala naman daw silang line item budget for confidential funds noong panahon ni Leni. Bakit ngayong December, at bakit itong audit, COA audit, meron ng confidential fund? Yun ang argumento nila dyan. Kaya malamang sa malamang, rule yan, 2022 report nga daw, wala raw silang GAA. Walang what do you call this, confidential funds doon sa GAA. So para sa mga nag-file ng petition na to, merong illegal na naganap. Furthermore, the petitioners argue that the confidential funds, specifically the OVPs, are not within the scope of the funding permitted by the contingent fund due to the absence of any allocation. O sabi, hindi ka pwedeng magbigay ng pondo dyan kasi wala namang allocation. Wala naman daw kasi allocation. Wala daw kasing item for a confidential fund. So, hindi mo pwedeng, kumbaga, sa alkansya, wala ka namang alkansya. Kumbaga, let's say, kung nagbabudget ka every month. So, every month, mag-alkansya, envelope na lang. Kung every month, may envelope ka, tapos meron kang envelope sa lahat ng yan. Meron kang envelope pang kuryente, may envelope ka ng pangbahay, may pang kotse, o sasakyan, at mga iba pa pang gastos, tuition, what have you. Kung wala ka nung envelope na yun, hindi mo pwedeng lagyan ng pondo. Yun yung sinasabi nila. Wala naman line item eh. Walang envelope sa GAA para sa confidential fund. So, paano siya nagkaroon ng confidential fund? Yun yung sinasabi nila na labag daw sa batas. So, hinahanap nila kung saan paggagamitan yung pera. Kasi nga, katulad ng binigay na example ni Coach Jarrett, wala ka namang budget para dyan. Ibig sabihin, wala ka namang paglalaanan. Wala kang babayarang kuryente, ganyan-ganyan. Mga sample lang naman yun eh. So, saan napunta yung pondo? At bakit ka bibigyan ng pondo kung wala ka namang paglalaanan ng mga yun? Parang ganun. We are concerned because we are talking about money, taxpayers' money. Pera natin ito. Hilig nyo sa natin. Parang sa West Philippine Sea. Atin ito. Ngayon ito, pera natin ito. Nakakadiri talaga yung dalawang pig. Anyway, aside from wishing to rule the constitutionality of the said transfer, the petitioners also requested the High Court to order the return of the amount in question to the National Treasury. So, bibigyan sila ng disallowance. O, yun. Pero si COA lang ang pwede mag-decide dyan eh. Unless i-compel siya ng Supreme Court. Bibigyan siya ng mandamus. In October 10, the House Committee on Appropriation realigned the confidential intelligence funds of 4 government agencies including DepEd and OVP. Yan. So, hanggang doon lang yung binalita ni Philsa. Yan. So, yun yung argumento nila. Diba? Sinasabi nila, illegal yan. At actually, yun din ang sinabi ni Risa Ontiveros noon. Sabi niya, yung 125 million na yan, illegal yan. Hindi dapat nangyayari yan. She said the transfer of funds was illegal as former Vice President Leni Robredo did not have an allocation for confidential funds in 2022. Kung ano yung sinabi nila, yun din ang sinabi ni Risa Ontiveros noon. Nung unang pinag-aanuhan yan, pinagdidebatihan yan. Yan tungkol dyan sa pag-transfer ng 125 million na yan. Tapos, si Kimbo, dahil napagalitan ng kanilang partido, biglang bumaliktad. Anong sinabi? OVP spend confidential fund. O, nahihiya nga daw siya, sabi niya. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako noong mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kundi 11 days po, Madam Speaker. So dito nag-umpisa yung laglagan kay VP Sara. Ay Kimbo nag-umpisa lahat yun. Ayan, kasi pinressure siya ng Liberal Party. Gusto kang parusahan nga yung ng Liberal Party, di ba? Pero sabi ng Liberal, tawag dito?
may stern warning na lang yata, something like that. I forget what they did. 11 Something days. to that effect. Stern warning na lang ang binigay sa kanila. Pero syempre, bakit may ganitong drama? Mhm. We have to ask this question. Is this limited lang kay VP Sara? No, it's not. No, it's not. Actually, meron pa nga, meron nga isang nag-comment sa, tinag ako dun sa comment. Sabi, ang korap-korap daw ni VP Sara. Mhm. Na, isa sa mga Ensemada vlogger. Ang korap-korap daw ni VP Sara kasi nahulihan daw siya ng illegal transfer ng confidential funds. Mga kotsero, Bongbong Marcos vlogger to, yung nagsasabi. Ang sobrang korap daw ni Sara kasi nahulihan daw ng 125 million na illegal transfer. Tapos, ginastos in 11 days. Ay, hindi alam ng tangang vlogger. Ito. Saan ang galing yung pondo? Sa Office of the President. Ulitin ko. Saan ang galing yung pondo? Ang pondo ay nanggaling sa contingency funds ng Office of the President. At walang contingency fund na naitatransfer sa kahit anong ahensya nang walang approval ng Presidente. So, kung sa tingin nyo, kung sino man ang naikilig dun sa Ensemada vlogger na yan, kung sa tingin nyo, itong pag-atake na to ay itong pag-atake sa confidential funds ay eksklusibo lamang kay VP Sara, nagkakamali kayong lahat. Damay-damay, no? The ultimate target here is not VP Sara. Ang target talaga dito si Presidente Bongbong Marcos. Siya talaga ang target dito. Kasi tignan nyo mga tol, 'di ba? Kung ang tinatarget nila VP Sara, sige ganyan, sabihin na nga natin nakatanggap siya ng fund at gastos sa loob ng 11 days. Pero yung pondong 'yon ay galing naman sa Office of the President, mga tol. No? At tulad nga ng sinabi ni Coach Jarrett ay walang pondo na maitatransfer sa kahit na anong ahensya kung walang approval ng President. So, ang pinaka-target talaga ay si BBM, mga tol. Pagdating naman sa mga ganito, mga tol, 'di ba? Sobrang napakadumi at sobrang napakagulo talaga ng politika sa kahit anong bansa naman 'Di ba? Napakarami niyan. Yung mga bumabanat ngayon kay VP Sara, kung makikita nyo naman yung mga muka, alam nyo naman kung anong kampo, 'di ba? At kung saang kampo 'yon. Syempre, mga tol, kahit nasabihin natin na napakatagal pa ng eleksyon, kailangan meron niyang preparation. So kung ano man yung ginagawa dyan, totoo man o hindi, mga tol, dapat ang mga Pilipino ay matuto, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.